Samantala po, pinaigting pa ng pamahalaan ang pagtugis sa mga sangkot sa pagbebenta ng mga hindi rehistradong bakuna kontra rabies. Git ng Department of Health, delikado sa kalusugan kung pekeng bakuna ang ituturok sa isang taong nakagat o nakalmot na mga hayop na may rabies. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Sa harap ng banta ng rabies, nagbabala ang Health Department sa publiko kaugnay ng paglipanan ng mga bakuna kontra rabies na di umano'y hindi rehistrado sa Department of Food and Drug Administration o FDA. Napag-alaman ng ahensya na may mga pribadong vaccine facility na nagbebenta ng hindi rehistradong bakuna sa murang halaga. When we check them, hindi siya registered with our FDA. So mukhang smuggled. So ang tawag namin doon, contraband. Whether they're real or not, if they didn't pass through the FDA, hindi dapat yun maibenta. And then, yan ang problem. If they're given to people na nakagat, baka hindi effective. Kasi baka, number one, baka fake or baka underdose. Dahil dito, pinaiigting na ng DOH at iba pang kinaukulang ahensya ng gobyerno ang pagtugis sa mga ganitong illegal na transaksyon. Kabilang din sa iminumungkahi ng ahensya ang responsableng pet ownership. Lalo't karamihan daw sa naitalang kaso ng rabies ay yung mga nakagat ng kanilang sariling alaga. Tayo, mababait tayong Pilipino eh. Askal, pusa, alagaan natin, pakakainin natin. Pero, dahil medyo siguro kahirapan din, hindi madala man lang sa vet. So, dyan makakatulong yung City Health Office na may veterinarian na can provide free 100 pesos per animal. So, Paalala naman ng DOH na kapag nakagat kahit bakunado ang alagang aso o pusa, dapat ay agad na magpakonsulta. Patuloy namang nakamonitor ang DOH sa Nimbus variant ng COVID-19 na dahilan umano ng pagtaas ng kaso ng COVID sa ibang bansa. Gayunman, nilinaw ng ahensya na walang namomonitor na pagtaas ng kaso sa Pilipinas at binigyang diin na epektibo laban sa naturang variant ang mga bakunang natanggap noong kasagsagan ng pandemya. Magsa-surveillance kami, we will select samples at pagagawa namin sa RITM yung genome sequencing para malaman namin kung yung variant na yan ay lumalabas na dito. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.